Patuloy ang paghagupit ng Bagyong Nona sa ilang probinsya sa Luzon at Visayas. Problema ng mga residenteng apektado ng bagyo ang kawalan ng supply ng kuryente. Pahirapan din ang komunikasyon pati signal ng TV at radyo sa ilang lugar. Makibalita tayo kay Rafi Tima. Mistulang umuugong ang tunog sa paligid sa Northern Samar dahil sa lakas ng ulan at hanging dala ng Bagyong Nona. Mas ramdam ang bagsik ng bagyo, lalo na sa mga lugar malapit sa dagat. Nawala na ng supply ng kuryente ang buong Northern Samar bago pa man maramdaman ang bagyo. Pati signal ng mga cellphone, radyo at TV pahirapan. Pahirapan din ang pagbiyahe dahil sa malakas na ulan. May ilang naglalakad na lang. Sa kasagsagan pa ng bagyo, isang pickup truck ang naaksidente sa bayan ng Mahaplag. Dumaos-dos ito sa pakurbang bahagi ng kalsada at muntik pang mahulog sa bangin. Sa malalakas na alon sa Dalampasigan naman, unang pinaramdam ng Bagyong Nona ang bagsik nito sa lalawigan ng Romblon. Kaya pahinga muna ang mga mangingisdang hindi makapalaot. Ang kanilang mga bangka, itinabi malayo sa Dalampasigan para hindi masira. Ramdam din ng malakas na hangin at pabugso-bugsong ulan. Sinabayan pa ng brownout ang bagyo kaya tiis-tiis na muna ang mga residente. Ayon sa mga otoridad, ibabalik ang supply ng kuryente kapag gumanda na ang panahon sa mga isla na kanilang siniserbisyuhan. Patuloy ang paghahanda ng mga otoridad kung sakaling kailangan na ng rescue. Naka-preposition ang mga gamit gaya ng rubber boats. Ayon sa Office of Civil Defense Region 4B, aabot sa 121 pamilyang inilikas mula sa mga bayan ng Magdiwang, Santa Fe at San Fernando. Kahit na pabugso-bugso ang ulan, hindi naman nagpaawat ang mga magsasaka sa Santiago City, Isabela sa paghahanda ng kanilang lupang sakahan. Tuloy lang daw sila sa pagtatanim para hindi maantala ang anihan. Umaasa silang hindi sila ganong hahagupitin ng Bagyong Nona. Rafi Tima, GMA News.